Narito ako upang ipahayag na magsasampa ng kaso ang aming opisina laban kay Nick Rainer na inakusahan ng pagpatay sa kanyang mga magulang, sina Rob Rainer at Michelle Singer Rainer. Ano pong kadirasyong ito ay dalawang bilang ng first-degree murder na may special na kalagayan ng maramihang pagpatay. Sino si Nick Rainer? Para sa lalaking inakusahan ng brutal na pagpatay kina Rob Rainer at Michelle Singer, ano ang maaaring nagtulak sa kanya kung totoo ito? Ano ang kanyang pinagmulan at relasyon nila? Masusing pagsisiyasat ito tungkol sa suspek sa isa sa pinaka-nakagugulat na krimen ng mga sikat na personalidad. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Pag-usapan natin si Nick Rainer, 32 na kinasuhan ng 2 bilang ng first-degree murder dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, direktor na si Rob Rainer, at ina, photographer-producer na si Michelle Singer. Sa Los Angeles, natagpuan silang malupit na pinatay sa kanilang bahay sa Brentwood, California noong Linggo. Ngayon, naiulat na kahit hindi pa opisyal na kinukumpirma ng mga autoridad na nagtamo sila ng maraming saksak at ngayon ay nahaharap siya sa habambuhay na pagkakakulong o maging sa posibilidad ng parusang kamatayan. Isa itong matinding pagkabigla at hindi ka pani-paniwala. Hindi ka pani-paniwala na magagawa ito ng anak sa magulang kung totoo ang paratang. Kaya naisip namin mag-deep dive tayo tungkol kay Nick Rainer, tama ba? Kailangan nating maintindihan ito. Gusto naming mag-deep dive tungkol sa kanya. Ano ang pinagmulan niya at ano ang nangyari? Kung totoo ang paratang, ano ang nagtulak sa kanya para walang awang patayin ang sariling magulang sa di umano'y pananaksak? Si Nick Rainer ay ipinanganak noong Setyembre 14, 1973. Pangalawa siya sa 3 anak na lalaki nina Rob Rainer at Michelle na nagpakasal noong 1980 matapos magkakilala sa set ng When Harry Met Sally na dinirect ni Rob. Ang kuya niya ay si Jake at ang bunsong kapatid na babae ay si Romy, na pag-uusapan din natin ngayon. Sa mga nakaraang taon, madalas magkasama sina Rob at Nick. Noong 1978 na interview si Rob ng isang kolumnista ng Times. Noong 5 taong gulang pa lang si Nick, ginagawa nila ang panayam na ito habang kumakain ng tanghalian at tila nadapa si Nick sa paligid ng mesa, gaya ng ginagawa ng mga bata, at sinabi ni Rob sa reporter, malikot siya, palaging gumagalaw, ipinanganak siyang ganyan. Sabi ng doktor, malikot ang batang ito paglabas niya. Ayon sa ulat, sinabi ni Nick na hindi sila naging malapit ng tatay niya nung siya'y bata. Ayon sa The Blast, sinabi ng mga kaibigan ng pamilya sa The Daily Mail na nahirapan at naging seryoso si Nick nung bata siya. May isang guro ng yoga na nagtrabaho para sa pamilya at ayon sa kanya, sabi niya, si Nicky ay bigla na lang papasok na parang may sunog sa mundo, sumisigaw habang may yoga session kami, talagang sumisigaw siya. Wala pa akong nakilalang batang tulad niya. Sinabi pa niya na kumuha pa ng therapist ang pamilya pero nung nagbinata siya ay lalo itong naging problema. Dito raw nagsimulang makipaglaban si Nick sa kanyang adiksyon sa heroin, palipat-lipat siya sa rehab. Umabot pa sa punto na naging palaboy siya. Sinabi ni Nick sa People Magazine noong 2016 na 17 beses siyang pumasok sa rehab at naging palaboy siya sa Maine, New Jersey at Texas. Dagdag niya, may gabing natulog ako sa kalye at linggong nasa kalye, hindi yon masaya. Ayon sa The New York Times, nagsimulang gumamit ng droga sa edad na 15 at pumasok sa drug treatment facility sa parehong edad. Ang bata pa niya. At sa paglipas ng mga taon, pinag-uusapan ito ni Nick. Ayon sa ulat ng The New York Times noong 2018, isiniwalat ni Nick sa isang panayam sa The Dopey Podcast na habang gising siya, alam mo na, high sa cocaine ng matagal na panahon, sinira niya ang guest house ng kanyang mga magulang na tinutuluyan niya sa pamamagitan ng ayon sa kanya, pagsuntok sa iba't ibang bagay. Isang telebisyon, isang ilaw. Ayon pa sa kanya, nawalan din siya ng kontrol sa isang treatment facility nang ihagis niya ang isang bato sa bintana. Sinabi niya sa podcast niya, ligaw ako, wala akong alam sa sarili ko o sa mundo, at yun lang ang alam kong paraan para kayanin ang lahat. Mas detalyado niya itong ipinaliwanag sa isang panayam kay komedyanteng Paul Macurio noong 2016 ayon sa Los Angeles Times. Kung saan sinabi ni Nick at inuulit ko, wala akong pagkakakilanlan at wala akong mga hilig at sa tingin ko, ang dahilan kung bakit wala akong pagkakakilanlan ay dahil may sikat akong tatay at sikat na lolo. Tinutukoy si Carl Rainer. At parang hinuhubog ng kasikatan kung sino ka. Gusto kong magkaroon ng sariling pagkakakilanlan na mas rebelde, galit at parang adik. Dagdag pa niya wala siyang magawa o inaasahan. Ayon sa ulat, mahirap ito para kina Rob at Michelle. Ayon sa isang kaibigang malapit sa pamilya, sinabi raw ni Michelle,
Sinubukan na namin ang lahat, hindi na namin alam ang gagawin pa. 2015. Napakahalagang panahon ito na dapat pag-usapan dito. Hindi lang nalinis si Nick noon, kundi nakasulat din siya ng pelikulang Being Charlie na inilabas noong 2016 at tungkol ito sa isang binatang nalulong sa droga at ang mahirap at palaban niyang relasyon sa kanyang ama. Ang kanyang ama sa pelikula ay isang dating aktor na pumasok sa politika at inilalarawan bilang malamig at malayo ang loob. At tungkol ito sa kanilang relasyon, tungkol sa kung paano sinusubukan ng binatang ito na makabangon. Si Rob Reiner, ama ni Nick, ang nagdirect ng pelikula. Dito sila naging mas malapit at maraming natutunan tungkol sa isa't isa habang nasa press tour. Sabi ni Rob sa The New Yorker, ang paggawa ng pelikula ay parang therapy nilang mag-ama. Dagdag pa niya sa Build series, si Nick ang puso at kaluluwa ng pelikula at siya ang tinitingnan niya para sa katapatan at katotohanan. Sinabi ni Nick sa The New Yorker na mas lalo niyang naintindihan ang pagmamahal ng ama habang ginagawa ang pelikula. Sa pagmasid sa kanya habang ginagawa ang paborito niyang bagay. At idinagdag ni Nick sa isang panayam sa mga tao na mayroon siyang, ayon sa kanya, napakamapagmahal at sumusuportang mga magulang. Ayon sa The New York Times, sinabi ni Charles Berg, isa sa mga producer ng Being Charlie, na ang pelikula ay, ayon sa kanya, isang passion project para kay Rob. Ginawa niya ang pelikula para sa anak niya. Yun lang masasabi ko. Regalo niya iyon sa mundo para kilalanin ang anak niya at sabihing, mahal kita, gusto kong ibahagi ang kwento mo. At nakakatuwang isipin kung paano tila pinag-uusapan ni Rob ang mga sinasabing pagsisisi niya tungkol sa kanyang anak. Ayon sa The New York Times, sa isang panayam noong 2015, tila ipinahiwatig niya na masyado siyang umasa sa mga profesional pagdating sa pagharap sa problema ng kanyang anak sa paggamit ng droga. Sinabi niya, desperado na kami kaya nakinig kami sa mga may diploma sa dingding imbes sa aming anak. Dagdag pa ni Michelle tungkol kay Nick na apektuhan kami dahil sinasabing sinungaling siya at gusto kaming manipulahin. Naniwala kami sa kanila. Sabi ni Rob Reiner sa Build series, para sa akin mas naintindihan ko siya at sa tingin ko naging mas mabuting ama ako dahil dito. Ngayon, sinasabi ko lahat ng yan, makikita mong nagsasama-sama ang isang pamilya. Ano ang mangyayari kung totoo ba ang iyong mga paratang? Ano ang nangyari kay Nick? Yan ang mahirap na bahagi dahil bago ang pagpatay kina Rob at Michelle, bukod sa party noong gabing yon na pag-uusapan natin tungkol kay Nick, ay mukhang maayos naman. Si Barry Markowitz, cinematographer, ay sinabi sa Page 6 na kamakailan ay nakatira siya sa bahay ng mga Reiner sa Brentwood. Ayon sa ABC, kinumpirma ng dating security guard na si Nick ay nakatira sa guest house ng kanyang mga magulang. Sabi ng photographer na si Markowitz, normal si Nick, gumaganda ang kalagayan at naglalaro ng sports. Mukha siyang maayos. Nakaupo siya at kausap ang pamilya. Sabay silang kumakain ng masayang hapunan na puno ng pagmamahal. Dagdag pa niya, tumulong siya, naglabas ng basura, nanood ng telebisyon, naghugas ng pinggan at di niya napansin ang kahit anong kakaiba. Hindi niya maipaliwanag ang 360 iyon ang kanyang pananaw. Siguro hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa likod ng mga pangyayari. Pero binigyang diin niya na palaging nariyan ang mga magulang ni Nick para sa kanya. Tipi, binigay nila lahat para sa kanya, sinubukan ng marami at dinala pa siya sa pinakamagagandang lugar kahit walang pera. Hindi sumuko si Rob at sinubukan lahat. Si Rob ay puno ng pagmamahal. At sinabi ni Markowitz tungkol kay Michelle at ito ang kanyang sinabi, siya ang pinuno, siya ang lakas, siya ang haligi. Hayaan kong idagdag ito. Kamakailan nagsalita si Rob tungkol sa anak niya noong Setyembre sa podcast na Fresh Air ng National Public Radio kung saan tinanong siya kung masyado siyang abala para sa anak niya. Hindi mo ba siya nabigyan ng atensyon? At sinabi ni Rob, hindi ako kailanman naging sobrang abala. Ibig kong sabihin kung tutuusin kabaligtaran pa nga. Alam mo, mas hands-on ako at sinusubukan kong gawin ang lahat ng kaya kong gawin para makatulong. At alam mo, sigurado akong nagkamali rin ako. Napag-usapan na namin yon noon at naging maayos siya. Hindi na siya gumagamit ng droga ng mahigit 6 na taon. Ibig kong sabihin, nasa maayos talaga siyang kalagayan ngayon. Mas maganda ang kalagayan niya. Nasa mabuting kalagayan na siya ngayon. Ngayon, sasabihin ko, siguro si Nick ay malinis na noon, ilang buwan na ang nakalipas. Hindi ko masabi kung ano ang ginagamit o hindi niya ginagamit sa panahong ito. At hindi ko rin masabi kung tuloy-tuloy siyang malinis mula nang lumabas ang Being Charlie. Kasi, ayon sa ulat ng Lad Bible, naaalala mo ba yung 2018 panayam na nabanggit ko kung saan umupo si Nick para sa The Dopey Podcast? Nung panahong yon, sinabi niya na hindi siya malinis. Sinabi niya na hindi na siya gumagamit ng heroin pero mukhang kinumpirma rin niya
na hindi nagtagal matapos lumabas ang Being Charlie, nag-relapse siya. Sabi niya bumalik siya sa droga at naranasan niya ang tinatawag niyang cocaine heart attack. Balik tayo sa nangyari dito. Isa sa mga naging hamon kapag pinag-uusapan si Nick Rainer at ito ay malinaw na iniulat ng Los Angeles Times. Talagang hindi gaanong alam ng publiko kung ano na ang ginagawa ni Nick mula nang lumabas ang Being Charlie. May mga litrato si Nick kasama ang pamilya niya noong Setyembre sa Egyptian Theater sa Hollywood para sa premiere ng Spinal Tap 2, The End Continues na dinirect ni Rob. Talagang ibang-iba na ang itsura ni Nick, mas ahit na ang kanyang ulo, may balbas na siya at mukhang tumaba siya. At ayon sa The New York Post, isang kaibigan ng pamilya ang nagsabing muling gumagamit ng droga si Nick bago nangyari ang di umano'y pag-atake. Labis na nag-aalala sina Rob at Michelle sa kalagayan ng pag-iisip ni Nick. Ayon sa kaibigan ng pamilya, sinasabi ni Rob na natatakot sila para kay Nick at lumalala ang kanyang kondisyon. Ginawa ng mga taong ito ang lahat para matulungan ang bata. Ngayon, balikan natin ang 24 na oras bago lumabas ang balita sa pagkamatay ni na Rob at Michelle. Ayon sa ulat, nagkaalitan sina Nick at Rob sa holiday party na inorganisa ni Conan O'Brien sa Pacific Palisades. Ayon sa Hollywood Reporter sa page 6, hindi talaga inimbitahan si Nick sa party pero nakiusap ang mga magulang niya na isama siya. Ayon sa ulat, palakad-lakad lang siya sa party, pinapapakialaman ang mga nag-uusap at nagtatanong ng mga bagay tulad ng, anong pangalan mo? Ano ang apelyido mo? Sikat ka ba? At ayon sa ulat, kasama rito ang paglapit ni Nick kay aktor na si Bill Hader, ang dating miyembro ng Saturday Night Live, na sinabing may pribadong usapan siya. Ayon sa ulat, tinitigan lang siya ni Nick at pagkatapos ay biglang umalis. At kalaunan, dito na raw nagkaroon ng komprontasyon sina Rob at Nick. Iniulat na napakalakas ng kanilang pagtatalo, posibleng tungkol sa inasal ni Nick sa event na yon. At pagkatapos ay umalis na agad sina Rob at Michelle. Ano ang nangyari? Iniulat na noong linggo na yon si Romy, ang anak ni na Rob at Michelle na nabanggit ko kanina, siya yung nakakita sa kanila. Ayon sa ulat ng The New York Times, isang massage therapist ang nakipag-ugnayan sa kanya dahil hindi niya makontak ang mag-asawa na may appointment sana nung araw na iyon. Sa totoo, nakakagulat ang balitang ito. Ibinunyag ni dating unang ginang Michelle Obama sa Jimmy Kimm Live na plano sana nilang mag-asawa na makita sina Rob at Michelle nung araw na natagpuan sila. Kaya pinag-uusapan natin ulit, iniulat na maraming saksak ang natamo. At may mga ulat pa nga at ayokong sabihin ito na ang mag-asawa maaring pinugutan pa ng leeg. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ng opisyal na ang sanhi ng pagkamatay sa oras na ito, sa oras ng pagre-record na ito, ay hindi pa opisyal na inilalabas. Pero ayon sa TMZ nang rumesponde ang mga pulis bandang alas 3:40 ng hapon noong linggo, ang tanong ay, ilang oras na ba silang patay noon? Sa katunayan, naiulat na si Nick ay nag-check-in sa Pierside Santa Monica noong madaling araw. Na ang shower ay puno ng dugo. May mga kumot daw na nakasabit sa bintana. Kaya dahil hindi natagpuan agad ang mga katawan ni na Rob at Michelle hanggang kinabukasan, nagkaroon ng tanong, posible kayang pinatay at inatake na sila nung Sabado ng gabi pa lang pagkatapos ng party ni Conan O'Brien. Alam mo yon, iniulat ng way na sinabi ni Romy sa mga autoridad na si Nick ay dapat ituring na suspect at mapanganib. Inaresto si Nick ilang oras lang ang lumipas sa subway station malapit sa University of Southern California sa Exposition Park. May video na nagpapakita ng mga sandali bago at mismong pag-aresto. Sa ulat, nasa gasolinahan siya ilang minuto bago ito. Pagkatapos kong ibahagi lahat ng alam natin kay Nick Rainer, malinaw na wala pa ring motibo. Wala ang opisyal na motibo sa umano'y pagpatay pero gaya ng nabanggit ko, nahaharap siya sa kasong pagpatay. Ngayon, ang abogadong depensa niyang si Alan Jackson na kumatawan din kay Karen Reed ang humahawak sa kanya. Isa siyang kilalang abogado. At nang nakatakda sanang humarap si Nick sa korte kahapon, hindi siya nagpakita dahil ayon kay Jackson, hindi pa raw siya medically cleared. Pag-uusapan ko pa ito ng mas detalyado bago ko tawagin ang isang eksperto sa pagpapatupad ng batas. Nagsalita si Steven Sychik ng Hollywood tungkol kay Rob Reiner matapos itong pumanaw. At tila nakausap na niya noon si Rob tungkol sa laban ni Nick sa adiksyon, kung saan sinabi raw ni Rob na ang pangunahing tungkulin ng isang magulang ay panatilihing ligtas ang kanilang anak. Hindi ko nagawa dati pero ngayon nagawa ko na. Naprotektahan ko siya, nabuhay siya. At sinabi ni Sychik, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang mga salitang iyon ngayong 2025. Oo, nabuhay si Nick, si Rob ang hindi.
Kaya gusto kong pag-usapan ngayon ang lahat ng ito. Gusto kong pag-usapan ang investigasyon, kung ano ang maaaring nangyayari sa likod ng mga eksena, kung ano ang pakiramdam nito. Napaka-high profile ng kasong ito, kaya iniisip ko si Nick Rainer. Kaya may kasama akong isang napaka-espesyal na panauhin, isang tao, na tuwing kasama natin siya, lagi nating tinatanong, saan kaya siya pupunta? Isang araw, nasa District of Columbia siya, sumunod nasa cruise ship, tapos nasa London, no? Ngayon kasama ko na siya. Chris Swanson, Sheriff ng Genesee County, salamat sa pagpunta. Masaya akong makita ka dito sa New York. Binigyan mo ako ng napakagandang regalo. Ayokong makalimutan ito ng kahit sino. Pag-uusapan natin ito sa dulo. Napaka-espesyal at mahalaga ng regalong ito para sa akin. Kaya salamat talaga. Pag-uusapan natin ito. Isa itong malaking kwento. Malaking kwento. Ikinuwento ko lang lahat ng alam natin tungkol kay Nick Rainer. At kung totoo ang mga paratang na may mga pagpatay, na may di umano'y mga pagpatay na ginawa sa loob ng pamilya, may karanasan ka ba sa ganito? Nakakita ka na ba ng ganito? Mukhang, at wala pa tayong lahat ng detalye. Wala pang opisyal na inilalabas na motibo. Pero kapag pinag-uusapan mo ang isang tao na may ganitong kasaysayan ng paggamit ng droga, nakakabahala ito. Nagdadala ito ng ibang aspeto sa ibang konteksto. Ano agad ang naisip mo? Nakakita ka na ba nito? Tinatawag itong krimen ng bugso ng damdamin, kadalasan maraming emosyon lalo na kapag may pananaksak. Naalala ko, pumunta ako sa isang eksena mahigit 25 taon na ang nakalipas kung saan binaril at sinaksak ng isang bata ang kanyang ama. Nabali ang steak knife sa dibdib ng ama pero sinaksak pa rin siya gamit ang ibang kutsilyo. At madalas kapag nangyayari ang mga pananaksak na ganito at kaharap mismo ng tao ang biktima, may dahilan kung bakit paulit-ulit silang nananaksak. Dahil sinusubukan nilang ilabas ang galit na matagal nang naiipon sa kanila. Iba ito kaysa sa basta na lang bumunot ng baril at bumaril, pwede mo pa ring mapatay ang tao sa ganung paraan. Pero ang pagpatay kina Rob Rainer at kanyang asawa ay puno ng matinding damdamin, galit at puot. Pwede ba itong mangyari bigla? Sabi ng pamilya at kaibigan, wala akong ideya na mangyayari ito. Lagi namin itong napag-uusapan. Ang mga taong unang beses na pumatay, minsan bigla na lang itong nangyayari. Maaaring hindi pa sila kailanman lumabag sa batas noon o hindi pa nasangkot sa anumang gulo sa batas. Itong mga panloob na bagay, alam mo, mga dinamika sa pamilya na ganito, maaaring mabigla ang mga tao dito. Wala silang ideya na mangyayari ito. Noong Setyembre 28, isang salarin ang nagmaneho ng truck papuntang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Church sa Grand Lake, Michigan. Binaril at pinatay ang 4 at malubhang nasugatan ang 8, isa critical. Isang oras bago iyon, nangangaso siya ng gansa kasama ang kanyang mga kaibigan. May mga patay na gansa sa likod ng kanyang truck bago siya tumakbo papunta sa simbahan. Walang nakakita na mangyayari ito. Iyan ang susi, alam mo, tulad ng mga halimbawa rito. Madalas ang mga pamilyang yon, kaya kailangan nating mag-ingat. Huwag agad maghusga. May ipinakita ba siyang karahasan sa publiko? Wala, pero posible kaya sa likod ng pangyayari? Oo, pero pwedeng mag-iba bigla ang ugali nila. Ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena sa investigasyon ngayon? Tahimik pa rin ang district attorney sa ebidensya at wala pang malinaw na motibo, pero naibahagi ko na ang lahat ng alam natin tungkol kay Nick Rainer. Sinusuri na ba ng mga investigador ang buong nakaraan niya? Iniimbestigahan ba nila ang party na dinaluhan niya at ng kanyang mga magulang noong gabing bago ang insidente na tila ginanap sa bahay ni Conan O'Brien? Ini-interview ba nila ang mga tao mula sa party na yon? Gaano kalalim ang ginagawa nilang investigasyon sa kung ano ang maaaring naging dahilan? Kung totoo nga ang mga paratang na nauwi sa pangyayaring ito. Sa tingin ko, mahalagang malaman na ganitong investigasyon ay malamang walang ibang kasabwat, kaya tapos na ang bahaging iyon. Patay na ang mga biktima at hawak na ang suspect na formal ng kinasuhan. Bakit ito nangyari? Yan ang mas malaking tanong at habang mas mataas ang profile ng pagpatay, mas kailangang masagot ang mga tanong na iyon. Kaya kung ako ang pangunahing investigador, babalikan ko mula pa sa pagkasilang ng batang ito. Babalikan ko hindi lang ang telepono niya, pati lahat ng communication. Maghahain kami ng search warrant para sa bawat subscription niya noon. Kakausapin din ang pamilya, lalo na ang anak na babae na tumawag sa siyam na isang-isang pati bawat komunidad at kapitbahay sa particular na lugar na tinirhan niya. Gusto mong magtanong dahil parang binubuo mo ang isang malaking bahagi ng puzzle. Minsan hindi iniisip ng iba na mahalaga ang bahagi, pero pag nilagay mo, nabubuo ang larawan. Nakakaapekto ba ang kasikatan ng tao sa investigasyon? Pinapahirap ba ito? Oo, talagang totoo yun. Paano naman? Dahil sobrang kilala sila. Ibig kong sabihin, kung titingnan mo yung mga taong sangkot at pinag-uusapan natin kung gaano kalapit yun sa kaso ni O.J. Simpson, alam mo. 5 minuto lang ang layo. Tama, patuloy pa rin itong pinag-uusapan. Sigurado akong may kilala ka pang natatandaan kung nasaan sila nang makita ang habulan ng White Bronco dahil talagang kahanga-hanga ito.
Alam mo, mga pagpatay sa may kasamaang palad na nangyayari palagi. Pero ang mga high profile na pagpatay ay may kakaibang dating talaga. Parang, alam mo yon, yung mga tao na pumapatay ng mga pulis or tagapagpatupad ng batas, iba rin ang dating nun. Kasi buhay pa rin ang kinukuha. Pero may, alam mo yon, may dagdag pa na ibig sabihin yon. Mas komplikado sila dahil mas mataas ang pamantayan at inaasahan. Paano nila pinoproseso ang crime scene at yung kwarto ng hotel na tinuluyan niya? May dugo raw sa shower, paano yun maayos pinoproseso? May panlabas, panloob na perimeter shot eksena kaya nagsisimula ka sa malawak na lente tapos aalamin mo dahil at gayon ang krimen na maraming dugo, sinusubukan mong tiyakin na ang daan at mga taong dinala ay marerecreate mo ang pangyayari at yon ang gagawin nila. Bumalik ka sa bahay, malinaw na pumasok siya ron. Meron ba tayong door cam sa mga kapitbahay sa kabila ng kalsada, kailan siya pumasok, gaano siya katagal doon, at pagkatapos, maaari nilang subaybayan ang kanyang telepono, maaari nilang iping ang kanyang telepono, may signal ba siya mula sa tower, nandun ba siya ng 5 o 15 minuto, nakaupo ba siya sa labas, nag-iipon ng lakas ng loob pumasok? Lahat ng iyan ay kailangang sagutin. Kapag nasa bahay ka at may 2 pinatay gamit kutsilyo, hindi sila agad namamatay. May naging laban ba habang pinapatay niya ang una, hindi mo naman sila mapapatay ng sabay di gaya ng barilan. Kaya makikita mo, hindi ko nga maisip kung gaano karaming dugo ang nagkalat sa buong bahay. Gagawin nila ang iba't ibang pattern para matukoy kung nasa ng tao, lalo na noong bumalik or bumaba ang kutsilyo. Ganun lang talaga ginagawa nito sa kakaibang paraan niya nagpipinta ito ng larawan. Wala pa talagang inilalabas na karagdagang detalye kung paano pinatay sina Rob at Michelle. Ayon sa district attorney, kutsilyo ang ginamit. Hindi pa inilalabas ang sanhi ng pagkamatay sa oras na ito. Ibig kong sabihin, base sa mga ulat, maaari tayong magkaroon ng ideya kung ano ang nangyari sa kanila. Bakit mas tikom ang mga autoridad tungkol sa ilang detalye? Sa palagay ko, nais nilang mapanatili ang integridad ng kaso para matibay ito at maiwasan ang agarang paghusga o konklusyon. Kanina lang akong nagbasa ng artikulo na nagsabing mali pala ang mga sinabi kahapon. Minsan, binibigyan lang ng impormasyon ng tao at itinatago ang ibang detalye hanggat walang kumpirmasyon para maiwasan ang maling interpretasyon. Kasi kapag may inilabas kang impormasyon, lahat ng tao ay nagsisimulang gumawa ng sarili nilang konklusyon. Madalas tumagal ng 6 na buwan ang pagsuri sa sanhi ng pagkamatay, toxicology at DNA, kaya hindi mabilis ang investigasyon. Hindi agad nare-resolba ang mga kaso tulad sa crime show. Malalaman ba nila kung eksaktong kailan sila pinatay kasi nakaka-interes galing sila sa party? Hindi natagpuan ang mga katawan nila hanggang makalipas ang ilang oras. Nag-check-in siya sa ibang lugar sa hotel na ito, tama ba? May paniniwala na maaaring pinatay sila pagkatapos ng party at kung siya ang gumawa, baka madaling araw ng linggo ito nangyari. Pero mukhang base sa mga ulat at ebidensya na nandoon sila ng medyo matagal. Gaano ka-eksakto ang pagtukoy ng oras ng pagkamatay ng mga pulis? Dito pumapasok ang medical examiner dahil ang rigor mortis ay nagsisimula at tumatagal ng 12 oras, nananatili ng 12 oras pa at unti-unting nawawala sa loob ng 24-36 na oras. Kaya depende kung kailan sila dumating para magsagawa ng investigasyon, magagawa nilang balikan at tukuyin na sa loob ng panahong ito, malamang dito namatay ang tao. Maaaring nawalan sila ng malay at inabot ng 34 minuto bago tuluyang maubusan ng dugo. Dahil ang dinaranas nila ay hypovolemic shock, iyon ang nangyayari, nauubos ang dugo sa katawan mo. At kaya yung ulat ng medical examiner kasama ng surveillance at footage mula sa mga camera at alam mo na, mga cellphone, malalaman nila kung gaano siya katagal sa loob at wala sa bahay gamit ang halos eksaktong timeline. Ang mahusay na trabaho ng mga pulis dito. Medyo mabilis ang naging pag-aresto. Ilang oras lang matapos dumating ang mga pulis sa lugar, inaresto na nila siya. Mas naging interesante nang lumabas ang video na umano'y nagpapakita kay Nick Rainer sa gasolinahan. Ito ay bago dumating ang mga pulis at inaresto siya. Alam kong napanood mo ang video ng pareho. Ano ang mga napansin mo doon? Sa tingin ko, mabilis ang action kasi alam nilang may video at nirepaso nila ang footage. Malinaw na kung tutugon ka sa isang insidente kung saan may 2 namatay na biktima ng posibleng pagpatay, ang unang gagawin mo ay kunin ang mga camera, i-download ang mga video at alamin kung nasaan ang suspect. Ginagawa natin ito para sa mga aktibong nagpapaputok. Tulad sa Michigan State University noon, agad na ipalabas ang litrato ng suspect at nahuli siya ilang milya lang ang layo. Dahil kapag inilabas mo ang litrato na yon para sa mga pulis, yan ang gusto nating mangyari at para sa lugar na yon, sigurado akong may mga footage sa lahat ng dako. Malamang alam na nila na siya yon at nakuha nila ang cellphone niya nang tinunton siya, siguro dahil sa kapatid niyang babae. Target nila ang cellphone niya at alam nila lokasyon niya. Makikita mo ito habang naglalakad siya sa tindahan, sobrang lungkot niya. Oh, kumusta ang kilos niya? Kakapatay mo lang sa mga magulang mo. Well, di umano. Oo, di umano, pero yun ang pag-iisip tapos lalabas ka na. And pagkatapos,
Nung nagkaroon ng unang contact sa mga pulis, anong ginawa niya? Tinaas ang mga kamay, humiga agad, talagang sumunod. Alam niya noon na tapos na ang lahat. Hindi ka panipaniwala, walang paglaban. Marami pa tayong hindi alam. Patuloy naming susubaybayan ito. Kasama ko si Chris Stewart na tumututok din dito. Nais naming makuha lahat ng detalye tungkol sa nangyari. Buong pag-unawa. Susundan namin ito habang nagpapatuloy sa legal na proseso. Sheriff, bago kita pakawalan, binigyan mo ako ng napakagandang regalo. Ito ay ginawa ng mga nakaligtas sa human trafficking. Ipaliwanag mo pa ng kaunti tungkol dito. Sa palagay ko, mahalaga ang inyong trabaho, lalo na't marami kaming tinatalakay na kaso ng human trafficking at sexual na pang-aabuso. Isang karangalan na maisuot ito. Kaya ipaliwanag mo pa ng kaunti ang tungkol sa trabaho na ginagawa nila. Regalo ito ng pasasalamat mula sa mga survivor na hindi mo kilala para sa trabaho mo at ng Abrams Media Team. Alam mo yon? Nakilala kita nung panahon ko kay Chris Hansen at sa mga trabahong ginawa namin. 8 na akong taon sa laban kontra human trafficking. Nagsimula ako sa International, ngayon ay Ghost, na ngayon ay Global Human Oppression Strike Team mula Flint, Michigan. Marami kaming ginagawa para sa iba. Inaaresto namin ang mga mandaragit at pedophilia at tinutulungan ang mga biktima na maging survivor. Mga 2 taon na ang nakalipas, kinontak ako ng magkapatid na sina Shannon at Amanda Sloan na nagtayo ng kumpanyang Ring True. Lagi akong maingat kapag may lumalapit na gustong pagkakitaan si Ghost o samantalahin ang sitwasyon. Sinabi niya na may kumpanya silang inilunsad sa survivor homes para matulungan silang magsimula ng negosyo gamit ang paggawa ng alahas. Pumunta ako at nag-tour doon. Pinapanood ko ang mga survivor na sobrang proud sa paggawa ng simpleng pulseras o kwintas. Nauwi ito sa mas malalim na relasyon at gumawa sila ng ghost na pulseras. Oh, Ang nakakatuwa dito, bawat pulseras ay ginawa ng mga kamay ng mga survivor na nung una, ang mga kamay na iyon ay naging bahagi ng mismong krimen na sila rin ang naging biktima. Ngayon, nakakagawa sila ng alahas na maaari mong isuot at nilalagdaan nila ang isang card sa likod para alam mo kung sino mismo ang gumawa noon. oo, hawak mo na yan dyan. Tama. Sa likod ng card na yan, mababasa mo. O, makikita mo yan dyan mismo. Ako yan, baliktarin mo para mapirmahan ko bilang pagbati sa kalayaan. Sabihin na nating nilalapit nila dyan, yan si Chris, at doon sa likod, gawa kamay yan ni Karen. Oo, Kita mo yan, kamangha-mangha. pinirmahan niya. Pinirmahan niya, ang galing eh. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo at kay Alisa sa palaging pagkukwento. Dahil kailangan nating lahat para mabago ang human trafficking na algorithm. Oo, mahusay ang ginagawa mo. Sinusubukan naming i-cover ito sa abot ng aming makakaya. Salamat sa pagpunta rito. Masaya ako para sa iyo. Maligayang pista sa inyo, kapatid. Binabati kita sa iyong tagumpay. Maraming salamat at yan lang muna ang mga balita namin para sa inyo dito sa Sidebar. Lahat kayo, maraming salamat sa pagsama sa amin. Pakisubscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. I-follow nyo rin ako sa X at Instagram. Ako si Jesse Weber. Magkita tayo sa susunod.